Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unang-una ay pinupuri natin ng Allah subhanahu wa ta'ala na tanging Panginoon at Diyos ng sanlibutan. Naway ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganon din sa kanyang mga kasamahan at sa kanyang pamilya at sa lahat ng mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Ngayon po mga kapatid, tayo po ay nasa pang-apat na serye ng ating pagtalakay sa aklat na Al-Qawaid Al-Arba, yung apat na mga alituntunin sa akida o sa mga paniniwala sa pananampalatayang Islam, na ito ay aklat ni Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, na ito naman ay ipinaliwanag ni Sheikh Salih Al-Usaimi. So ngayon po, ang pamagat ng ating pagtalakay ay ang ibada at tauhid. Kung ano ba yung relasyon ng pagsamba sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung saan nagkakasundo ang dalawang ito sa kanilang kahulugan at kung saan naman nagkakahiwalay sila ng kahulugan. So ngayon po mga kapatid ay babasahin po natin yung aklat. قال المصنف رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. Sinabi ni Sheikh Muhammad Ibn Wahhab, kahabagan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kapag nalaman mo na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nilikha ka niya sa pagsamba lamang sa kanya, ay alamin mo, sabi niya, na ang ibada o ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi matatawag na ibada maliban na lamang kasama ang tauhid. So ibig sabihin, napakahalaga po ng tauhid, dahil sabi niya dito, hindi matatawag na ibada yung isang pagsamba maliban na lamang kung mayroon itong tauhid, kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At si Sheikh Muhammad Ibn Wahhab ay kanyang inilarawan ito sa pagkakatulad, sabi niya, katulad na lamang ng pagdarasal, na hindi ito matatawag na pagdarasal maliban na lamang kapag kasama ang tahara, yung kalinisan. So ibig sabihin, hindi matatawag na sala ang iyong bagay na isinabuhay maliban na lamang kung kasama dito yung paglilinis mo ng iyong sarili, kasama yung tahara, yung kadalisayan, yung kalinisan ng iyong sarili. فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ. At kapag pumasok, sabi niya, yung shirk sa isang pagsamba, ay sinisira nito. Sinisira niya ang pagsamba na ito. Katulad na lamang yung isang karumihan kapag pumasok siya sa isang dalisay o sa isang malinis na bagay. So ganun niya inilarawan ang bagay na ito, no? So inilarawan niya ito katulad ng sala, na hindi matatanggap ang isang pagdarasal o hindi matatawag na pagdarasal maliban na lamang nakasama dito yung paglilinis o yung kadalisayan, no? Dahil sabi niya dito, dahil kapag pumasok, sabi niya, yung shirk sa isang pagsamba, ay kanya itong sinisira. Katulad ng kapag pumasok yung isang karumihan, sabi niya, sa isang bagay na malinis. Okay?
Pagkatapos tinuloy niya, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ. Sabi niya, at kapag sabi niya, nalaman mo na ang shirk, okay, kapag dumating ito o pumasok ito, okay, sa isang pagsamba, ay kanya itong sinisira at kanyang binabaliwala ang isang gawain. Okay? Sinisira niya ang pagsamba na ito at hindi matatanggap ang isang gawain kapag pumasok dito yung shirk. Okay? At wasara sahibuhu minal khalidina finnar. At ang nagdadala nito, sabi niya, itong bagay na ito, yung nagdadala, sabi niya, ng bagay na ito, na yung gawain ay kapag pinasok ng isang shirk ay kanya itong sinisira, ay mapapabilang siya, sabi niya, sa mga maninirahan sa impyerno. So dito sabi niya, nalalaman mo, sabi niya, na napakahalaga, sabi niya, na malaman mo itong bagay na ito. Malaman mo yung patungkol dito, patungkol sa pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, kung gaano ito kadelikado. Okay? So pangkalahatan, ito man ay shirk akbar o kaya shirk asgar, shirk na malaki o kaya shirk na maliit, ay pangkalahatan, sabi niya dito na napakahalaga na malaman natin ito sapagkat upang maiwasan natin yung pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala at makumpleto natin talaga yung pagpapatibay natin ng tauhid o yung kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sabi niya dito, لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُخَلِّصَكَ مِنْ هَذِهِ الشَّبَكَةِ وَهِيَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ. Upang sa ganun ay mailayo ka ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa shabaka na ito, mula sa lambat na ito. Ano yung lambat na ito? Ito yung pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya pinapatawad ang nagtatambal sa kanya. Wayagfiru, at kanyang pinapatawad ang mga kasalanan maliban dito sa kanyang gustuhin. Okay? Sa kanyang sa sino mang kanyang gustuhin. So ibig sabihin, ganito ka delikado ang shirk, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na hindi pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gawaing ito, ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, at pinapatawad niya yung ibang mga kasalanan ayon sa sino mang kanyang gustuhin. وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ أَرْبَعِ قَوَاعِدَ ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ. At ito, sabi niya, paano tayo makakaligtas o makaliligtas sa shirk na ito? Sabi niya, sa pamamagitan ng na malaman natin yung apat na kawaid na ito, apat na alituntunin na ito sa akida natin o sa pananampalataya natin, na ito ay binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang libro. Okay? So yan po ang sinabi ni Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. So ngayon, mga kapatid, ay dadako tayo sa pagpapaliwanag ni Sheikh Saleh Al-Usaimi sa mga salita na ito ni Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, para inshallah malinawan tayo kung ano yung mga tinalakay ni Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. So sinabi ni Sheikh Saleh Al-Usaimi, لما قرر المصنف رحمه الله أن حكمة خلقنا هي عبادة الله، وهذا أمر اتفاقي بين أهل القبلة، بين أن عبادته لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فمن زعم أنه يعبد الله وهو غير موحد له فلا اعتداد
bi'ibadatihi wa huwa kadhibun fi da'wah. So sabi niya dito ng pinagtibay, sabi niya ng may akda ng aklat na ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, kalugdan daw siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang hikma o yung wisdom ng pagkakalikha sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay para sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, at ito ay bagay na kung saan nagkasundo dito ang Ahlul Qiblah. Okay, nagkasundo dito ang mga nag-aangkin na sila ay mga Muslim, ang mga tao na tumatangkilik sa Qiblah na tinatawag natin yung Kaaba, tumatangkilik sa Kaaba, na dito sila kapag sinasamba nila ang Allah subhanahu wa ta'ala ay dito sila humaharap. Okay? So pagkatapos yun ay ipinaliwanag naman ni Sheikh, sabi niya na ang ibada ay hindi matatawag na ibada maliban na lamang kung kasama dito yung tauhid, yung kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, sino man ang kanyang inangkin na siya ay sinasamba niya ang Allah subhanahu wa ta'ala pero hindi niya inisa, hindi niya ginawang nag-iisa ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi siya mapapabilang sa talagang sumamba ng tunay kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nga wala yung tauhid, wala yung kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at siya ay mapapabilang sa isang sinungaling sa kanyang pag-aangkin. So hindi tunay na nagsasabi ng totoo na siya ay sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, bagkos siya ay sinungaling sa kanyang pag-aangkin na ito. Wa ibadatullahi laha ma'nayan fi syar'. At ang ibada, yung pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay meron siyang dalawang meaning sa batas ng Islam. Ahaduhuma, yung isa dito ay yung pangkalahatan. At ano ang pangkalahatan na ito? Wa huwa imtithalu khitab asy-syar'i al-muqtarinu bil hubbi wal khudu'. So ang pangkalahatan na ito ay ito yung pagsasabuhay ng mga salita ng batas. Ibig sabihin yung salita ng mga isinabatas ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ito ay may kasamang pagmamahal at pagpapasakop. May kasamang pagmamahal at pagpapasakop. So ito yung pangkalahatan, no, na meaning ng ibadah. Yung meaning ng ibadah kay Allah subhanahu wa ta'ala, na isasabuhay mo kung ano yung mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na may kasama itong pagmamahal sa Kanya at ganun din pagpapasakop sa Kanya. Yung pangalawa naman, mga kapatid, wathani khason, yung particular na meaning ng ibadah kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ito wahuwa at-tauhid, at ito ay ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yan po yung pinaka-partikular na meaning ng tinatawag nating ibadah. Okay? Meaning ng ibadah, dito sa particular na ito, ang kanyang meaning ay tauhid, yung kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Amma tauhidu falahu ma'nayan syar'an. Subalit sabi niya, ang tauhid ay meron din siyang dalawang meaning sa batas ng Islam. Ahaduhuma, yung una dito, ay amun, yung pangkalahatan. At ito, wa huwa ifradullahi bihaqqihi. At ito yung iisahin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga karapatan. Okay? Iisahin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang karapatan. So pangkalahatan, ibig sabihin na kung ano man yung mga karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, katulad ng pagdarasal sa Kanya, katulad ng mga inobliga niya sa atin, na katulad ng pag-aayuno, katulad ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, katulad ng pagbibigay ng zakat. So itong lahat, mga kapatid, mga karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na iniisa natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang karapatan na ito.
So ito yung pinakauna, pangkalahatan siya. Wa haqqullahi naw'an. So dito binigyan ni Sheikh Saleh Al-Utsaimin ng kung ano ba yung karapatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dalawa yung karapatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, haqqun fil ma'rifati wal itsbat wa haqqun fil iradati wat talab. Okay? So ito, sabi niya, yung karapatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalawa. Yung una dito, sabi niya, ay karapatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagkilala sa Kanya at yung pagpapatibay sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala fil wal itsbat. So kinikilala natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at ganun din kinikilala natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Kanyang kaisahan. So yan po yung una. Wa haqqun fil iradati wat talab. At yung karapatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagkakaroon natin ng layunin. At ganun din wat talab, yung pagsasabuhay natin ng mga bagay na inutos sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yan yung mga karapatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dalawang uri yan. At pagkatapos sabi niya dito, وَيَنْشَأُ مِنْ هَذَيْنِ الْحَقَّيْنِ أَنَّ الْوَاجِبَ لِلَّهِ فِي تَوْحِيدِهِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ وَتَوْحِيدُ الْأُلُوهِيَّةِ وَتَوْحِيدُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ. So sabi niya, at dito ay mabubuo dito, sabi niya, sa dalawang karapatan na ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ang obligado sa ating pagkilala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Kanyang kaisahan ay mayroon itong tatlong uri. Okay? Ano yung tatlong uri na ito? Ito yung kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Kanyang pagka-Diyos, o kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Kanyang pagka-Panginoon, Tauhidur Rububiyyah, at kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Kanyang pagka-Diyos, yung Tauhidul Uluhiyyah, at yung kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Kanyang mga pangalan at mga katangian, yung Tauhidul Asma was Sifat. So dito, sabi niya, sa dalawang karapatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ito, ay dito natin maunawaan, sabi niya, na lalabas dito sa karapatan na ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kailangan maniwala tayo sa tatlong uri na ito. Okay? Sa kaisahan ng pagka-Diyos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa kaisahan ng pagka-Panginoon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at sa kaisahan ng mga pangalan at mga katangian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal akharu, at yung pangalawa, sabi naman niya, na uri ng tauhid. So yung nauna kanina, nakuha natin yung unang meaning ng tauhid, yung pangkalahatan, na iniisa natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Kanyang karapatan. Okay? So dito naman, sa pangalawa na ito, ay iniisa natin ang Allah pangalawa na ito ay partikular. Okay? Partikular yung meaning niya, na ito ang ifradullahi bil ibadah. Okay? Na iniisa natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagsamba. Iniisa natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagsamba. Okay? So, ito yung kahulugan, mga kapatid, na kapag naririnig natin palagi ang tauhid, dito agad-agad naiintindihan natin yung meaning talaga ng tauhid, no? Na iniisa natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagsamba sa Kanya, sa kahit na anong uri man ng pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapos sabi ni Sheikh Saleh Al-Utsaimin, wal ibadatu wat tauhidu aslani aziman tatahaqqaqu silatuhuma ittifaqan wa iftiraqan bihasabil ma'na al-mandur ilayhi falahuma halan. So dito, mga kapatid, maunawaan natin dito yung relasyon ng ibada at saka tauhid. Ano ba yung koneksyon ng ibada, yung pagsamba, at yung tauhid? Okay? So sabi niya dito, yung ibada at saka tauhid
ay ito ang pundasyon na dalawang malaking pundasyon na nangyayari dito yung relasyon nila, yung relasyon ng tauhid at saka ibada. Okay? Na kapag nagkakasundo sila ng meaning, okay? At ganun din, nagkakahiwalay sila ng meaning ayon sa bihasab al-ma'na al-mandur ilay. Okay? Ayon sa bagay na tinutukoy. Okay? Tinutukoy kung ano ba ang ibig kahulugan ng ibada at saka tauhid. So ibig sabihin mga kapatid, mayroon yung dalawang ito na al-ibada at saka tauhid. Ito yung dalawang malaking pundasyon sa ating pananampalataya na nagkakaroon sila ng koneksyon sa dalawa, okay? Na maunawaan natin yung kanilang o nagkakasundo sila ng meaning, okay? At ganoon din nagkakahiwalay sila ng meaning, okay? Ayon sa bagay na tinutukoy patungkol sa dalawang ito. Okay? Bagay na tinutukoy patungkol sa dalawang ito. At itong dalawang ito, sabi niya, ay mayroong dalawang kalagayan. Okay? Para maunawaan natin kung ano yung dalawang kalagayan na ito. No? So ito yung pagkakasundo nila ng meaning at ganun din ito yung pagkakahiwalay nila ng meaning. Yung unang kalagayan, sabi niya dito, ittifaquhuma idha nudira ila iradati taqarrub. Ay qasdul qalbi ila al-amali taqarruban ila Allah fayakunani hina idin muttahidaini fil musamma wala yuqalu mutaradifain. Okay? فكل عبادة يتقرب بها إلى الله توحيد له وهذا معنى قول المصنف فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد فقال في العبادة هنا عهدية يراد بها ما أمر به شرعا. Okay, yung una sabi niya na kalagayan ng ibada at saka tauhid na sila ay nagkakasundo sila ng meaning kapag ang tinutukoy dito ay yung iradat takarub, yung layunin. Okay? Yung layunin. O kaya yung intensyon. Kapag ang tinutukoy dito ay intensyon, ang ibada at saka tauhid ay nagkakasundo sila ng meaning. So sabi niya nga dito, kaya nga sabi niya dito, lahat ng ibada na nilalayon dito ang pagpapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay tauhid sa Kanya. Ito ay kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kung tinitignan natin dito mga kapatid, yung intention, okay, nagkakasundo yung ibada at saka tauhid na iisa yung kanilang kahulugan. Okay? Na ito ay nangangahulugan, okay? Nagkakasundo sila ng meaning na ito ay pagsamba na intensyon dito ay ang pagpapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala at ito rin ay kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito yung meaning na sabi ng may akda ng aklat na si Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab na sinabi niya na alamin mo na ang ibada ay hindi matatawag na ibada maliban na lamang kung kasama yung tauhid. Okay? Kung kasama yung tauhid. Ibig sabihin dito mga kapatid, kung tinitignan dito yung intensyon o layunin, okay, ng pagpapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala at silang dalawa ay nagkakaisa sila o nagkakasundo sila ng meaning. Kaya nga sabi pa niya dito, yung al sa ibada ay ang tinutukoy dito na al, sabi niya, sa ibada, ang kahulugan nito ay al-ahdiyah. Anong ibig sabihin nun mga kapatid? Na yung al dito ay kung ano man yaong
pagkakaunawa natin, okay? Na siyang isinabatas sa atin ng Islam patungkol sa kahulugan ng ibada, yun ang ibig sabihin nito. Okay? Yun ang ibig sabihin nito. So, yung kahulugan ng ibada, alam natin na kapag ito ay ating nababasa sa pangkalahatan sa mga aklat, ang agad-agad na pumapasok sa atin kung ano yung ipinag-utos sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi ba yung pinag-utos sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay yung kaisahan niya? So ito po yung meaning niya, no? Wal hala athaniya, yung pangalawang kalagayan naman nito, sabi niya, iftiraquhuma idha nudira ila al-a'mal al-mutaqarrib biha ay ahadiha fal-ibadatu a'am fakullu ma yutaqarrabu bihi ila Allah ibadatun wa min tilkal qurabi at-tauhid wa huwa mukhtassun bihaqqillahi ta'ala. So yung pangalawang kalagayan, sabi niya, nagkakahiwalay sila ng meaning. Ibig sabihin, nagkakahiwalay ng meaning yung ibada at saka tauhid kapag ang tinutukoy dito ay yung mga gawain na isinasabuhay. Okay? Kung tinutukoy dito, yung mga gawain na ginagamit o isinasabuhay na pagpapalapit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, so dito po nagkakahiwalay sila ng meaning. Okay? Kaya nga sabi niya dito, yung ibada, sabi niya, ay mas malawak yung meaning niya kung ito yung tinutukoy. Kasi nga, sabi niya, lahat, sabi niya, ng mga bagay na ginagawa bilang pagpapalapit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay matatawag na ibada. Okay? So lahat ng ginagawa mo na anumang uri ito na ginagawa mo bilang pagpapalapit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito man ay sala, zaka, o kaya pag-aayuno kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay matatawag na ibada. So ito, yung kahulugan niya, mas malawak. Samantalang sabi niya, wa min tilkal qurabi at-tauhid. At kabilang, sabi niya dito, sa mga bagay na ginagawa bilang pagpapalapit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito yung tauhid. Okay? At ang kahulugan ng tauhid, sabi niya, wa huwa mukhtassun bihaqqillahi ta'ala. At itong tauhid, sabi niya, ito ay partikular lamang sa karapatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yun po yung kahulugan ng sinabi ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Okay? So sabi niya dito, fahadihi hiyal silatu bayna at-tauhid wal ibadah, fahuma yattafiqani fi iradati at-taqarrub wa yaftariqani fi ma bihi ila Allah yutaqarrabu. So ito, sabi niya, yung alaka o yung tinatawag nating relasyon, sabi niya, sa pagitan ng tauhid at saka ibada, sila ay nagkakasundo ng meaning kung ang tinutukoy dito yung intensyon o layunin. At sila naman ay nagkakahiwalay ng meaning kung ang tinutukoy dito ay yung gawain na isinasabuhay. Okay? Kung yung gawain na isinasabuhay bilang pagpapalapit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. ثم نبه المصنف إلى مفسد العبادة الأعدم وهو الشرك والشرك شرعا لها معنيان أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. Okay? Pagkatapos nito, mga kapatid, ang may akda ng aklat na si Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ay pinapaalalahanan tayo sa bagay na sumisira ng malaking pagsamba na ito. Okay? Yung pagsamba natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ano ba yung sumisira dito? No? Wa huwa syirku, at ito yung pagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang syirk, sabi niya, ay sa batas ng Islam ay mayroon itong dalawang meaning. Okay? Ang pinakauna dito yung pangkalahatan, amun, at ito yung
paggawa ng isang bagay, okay? Pagsasabuhay ng isang bagay na ito yaong karapatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ibinabaling natin ito sa iba sa Kanya. Ibinabaling natin yung karapatan na ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa iba sa Kanya. Imbis na ito ay ibaling natin kay Allah, ay ginagawa natin ito para sa ibang Kanyang mga nilikha. No? So yan po yung pangkalahatan na meaning ng shirk. Wal akharu khasun, at yung pangalawa naman na kahulugan niya yung khas, yung particular, at ito yaong ja'alu shay'in min al-ibadati li ghairillah. At ito yung paggawa ng isang bagay na pagsamba. Okay, gagawin mo yung isang bagay na pagsamba sa iba sa Allah. Halimbawa, ikaw ay magdarasal ka sa iba. Okay? O kaya naman ikaw ay mananalangin, 'di ba? Imbis na ikaw ay manalangin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikaw ay nananalangin sa isang tao halimbawa. So, yun po ang kahulugan nun. Yung particular na kahulugan niya na gagawin mo yung isang uri ng pagsamba na ito ay ibabaling mo sa iba sa Allah. Okay? Wa atharu syirki idha dakhala al-ibadata yakhtalifu bi'tibara qadrihi fa innahu naw'an. Okay? So yung epekto sabi niya ng shirk, yung epekto sabi na ng pagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala kapag ito ay pumasok sa isang pagsamba, ay ito ay nagkakaiba. Okay? Nagkakaiba yung epekto nito. Okay? Ayon sa antas nito. Ayon sa antas ng shirk na pumasok. Okay? Fa innahu naw'an, dahil ito ay may dalawang uri, sabi niya. Ano ba yung dalawang uri ng shirk? Okay? So, pinakauna dito sabi niya, ash-shirkul akbar. Ito yung malaking shirk, malaking pagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa ja'lu shay'in min haqqillah li ghairihi yazulu bihi aslul iman. At ito yung paggawa ng isang bagay na karapatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ibabaling natin sa iba sa Kanya. At dito ay mawawala yung pundasyon ng iman. Aslul iman, ibig sabihin mawawala sa pamamagitan nito. Ibig sabihin, hindi ka matatawag na mananampalataya dahil nawala yung pundasyon, okay? Pinakapundasyon ng pananampalataya. Ibig sabihin, hindi ka mananampalataya. No? Wal akharu, at yung pangalawa naman, ash-shirkul asgar, yung maliit na shirk. Okay? Yung maliit na pagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa ja'lu shay'in min haqqillahi li ghairihi yazulu bihi kamalul iman. Okay? At ito sabi niya, ang ash-shirkul asgar, sabi niya, ay ang gawin mo yung isang bagay na mula sa karapatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na gagawin mo yun sa iba sa Kanya, at dito mawawala, sabi niya, yung kakumpletuhan o yung pagiging kumpleto ng pananampalataya. Ibig sabihin, mababawasan yung iman. Hindi man mawawala yung iman ng buo, pero ito ay mababawasan. Okay? Hindi magiging kumpleto ang ating iman. Okay? So yun po ang pangalawang uri ng shirk. Wal farqu bainahuma yarji'u ila muta'allaqil haqq wa manzilatihi min al-iman fi ma yuzilu minhu. Fama azala asl al-iman fahuwa syirkun akbar. Wa ma azala kamal al-iman fahuwa syirkun asghar. So yung pagkakaiba nito, itong malaking shirk, ash-shirkul akbar, at saka maliit na shirk, ash-shirkul asghar, yung pagkakaiba nila ay ito ay babalik sa karapatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at yung antas ng pananampalataya. Okay? Na kung saan dito ay mawawala yung pananampalataya ng isang tao. Sabi niya, fama azala aslal iman, sino man, sabi niya, yung
kanyang nawala, sabi niya, sa pamamagitan nito, yung pinaka pundasyon ng iman ay ito ay matatawag na shirk akbar. Okay? Wa ma azala kamal al-iman fa huwa shirkun asgar. At kung sino naman, sabi niya, dito ang nawala yung kakumplituhan ng iman, ito ay matatawag na shirk asgar. So ibig sabihin, mga kapatid, yung pagkakaiba ng shirk akbar at saka shirk asgar ay base ito sa karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sino man yung tinanggal talaga niya yung kakumplituhan o tinanggal talaga niya yung pinakapundasyon ng pananampalataya niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay matatawag na malaking shirk. At sino man, sabi niya, na inalis niya yung kakumplituhan o yung pagkakumpleto ng pananampalataya sa mga karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay matatawag na maliit na shirk. Okay? Maliit na shirk. Wal maqsudu minhu fi qawlil musannif. Okay? At yung ibig sabihin na sa sinabi ng may akda ng aklat na si Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat. Okay? Sa kanyang sinabi na kapag pumasok, sabi niya, yung shirk sa isang pagsamba, ito ay kanyang sisirain, wa syirkul akbar. Ito yung malaking shirk. Okay? So yun po ang kahulugan nun na nabanggit natin kanina sa sinabi ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, na kapag pumasok, sabi niya, yung shirk sa isang pagsamba ay kanyang sinisira ito. Ang ibig niyang sabihin dito sa shirk na ito, yung pagtatambal na ito, ay yung malaking shirk, hindi po yung maliit, no? Likaulihi ba'du fa idza arafta, at ganun din, okay, yung sinabi niya na kapag nalaman mo, sabi niya, na kapag yung shirk ay humalo, sabi niya, o pumasok sa isang ibada, ay kanya itong sinisira at kanyang binubura o yung binabaliwala yung isang gawain. Hindi niya tinatanggap yung isang gawain, at siya ay mapapabilang sa mga maninirahan sa impyerno. Fahusulul khulud finnar murattabun ala syirk al-akbar dun al-asgar. Kaya nga sabi niya dito, yung pananatili, sabi niya, ng isang tao sa impyerno, o kaya yung pananatili sa impyerno, ito ay sa kadahilanan ng pagsasagawa ng malaking shirk o yung malaking pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi ang maliit na shirk. So yun po yung pagkakaiba nila, mga kapatid, no? So yung malaking shirk, mga kapatid, ay ito yung shirk na kung saan kapag naisagawa ito ng isang tao at namatay siya sa pagsasabuhay ng malaking shirk, ay siya ay maninirahan sa impyerno. Magpasa hanggang walang hanggan. Okay? Nang walang hanggan. So maninirahan siya dun sa impyerno ng walang hanggan. Okay? So samantalang yung nakagawa ng shirk na maliit ay kung siya man halimbawa ay makakapasok ng impyerno, pero dahil meron siyang pananampalataya pa rin kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay ito yung pananampalataya na ito kay Allah subhanahu wa ta'ala ang magpipigil sa kanya para siya ay manirahan sa impyerno ng magpasa walang hanggan. Okay? Ibig sabihin, makakapasok pa rin siya ng paraiso. Wa najasatu syirki a'zamun najasat. Pagkatapos sabi ni Sheikh Sheikh Saleh Al-Usaimi, at ang karumihan, sabi na, ng shirk ay ito yung pinaka malaking mga karumihan. Wa kama yu'maru al-'abdu bi daf'i an-najasati adh-dhahira 'anhu 'inda iradati as-sala fi badanihi wa thawbihi wal buq'ati allati
يصلي عليها فإنه يؤمر بتطهير أعماله كلها بإفراغ قلبه ولسانه وجوارحه من الشرك مخافة أن يحبط عمله. Okay? At katulad sabi niya na ang isang alipin ay pinag-utusan na linisin niya yung kanyang o dalisayan niya yung kanyang katawan kapag siya ay may layunin siyang magtayo ng pagdarasal. Okay? Ito man ay sa kanyang katawan, ito man ay sa kanyang damit o kaya sa lugar na kung saan siya ay magdarasal dito, siya ay napag-utusan, okay? Siya rin ay napag-utusan na dalisayin niya yung kanyang mga gawain. Okay? Dalisayin niya yung kanyang mga gawain, yung kanyang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng kanyang pagsamba sa pamamagitan ng pagdalisay niya sa kanyang puso, sa kanyang dila, at sa kanyang katawan mula sa shirk. Okay? Makhafata yahbita amaluhu. Na kung saan may takot siya dito na mabaliwala yung kanyang mga gawain, na hindi tanggapin yung kanyang mga gawain. Okay? So sabi niya dito, katulad na kapag yung isang alipin, bago siya magdarasal, siya ay naghuhugas, siya ay dinadalisay niya yung kanyang sarili, ay ganun din, dalisayan niya yung kanyang sarili, yung kanyang puso, yung kanyang katawan, yung kanyang dila mula sa pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, upang sa ganun ay hindi masayang yung kanyang gawain. Okay? وسوء أثره ووخيم عاقبته في إفساد العبادة وإحباط العمل ومصير صاحبه إلى النار يوجب على العبد معرفته والخوف منه عسى أن ينجو من حبالته التي ينسبها الشيطان للخلق المشار إليها في قول المصنف هذه الشبكة والمراد بها حبالة الشيطان في نقل الخلق من التوحيد إلى الشرك. Okay? So, sabi niya dito, yung pangyayari, sabi niya, yung masamang pangyayari o masamang epekto, ganun din yung masamang parusa na ito, na kung saan dito masisira yung isang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at magiging dahilan para hindi tanggapin yung isang gawaing pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ganun din na magiging dahilan ito para yung isang tao ay siya ay maninirahan sa impyerno. Ito ay nangangahulugan, mga kapatid, sa kahalagahan, okay, na makilala natin ang mga kaalaman na ito. Makilala natin kung ano ba yung shirk, kung ano ba yung mga uri ng shirk. Okay? At matakot tayo sa mga ito. Upang sa ganon, sabi niya, ay makaligtas tayo sa lambat na itinatalaga ni Satanas sa kanyang sa sangkatauhan. Okay? Yung lambat na pinanghuhuli ni Satanas sa mga tao. At ito yung sinabi ni Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab na ash-shabaka, na sinasabi na yung lambat na ito, yung lambat ni Satanas, na kung saan dito niya hinuhuli yung mga tao at dinadala mula sa tauhid, kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, patungo sa shirk. Okay? Patungo sa shirk. Wal amru bima'rifatihi amrun bima'rifati didnihi wa huwa at-tauhid fala takmulu ma'rifatul 'abdi bisyirki illa bima'rifatihi wa huwa al-muqaddamu bit-talab. So sabi niya dito, yung pag-uutos
sa pagkilala na dapat kilalanin, sabi niya, yung kung ano ba yung shirk, kung ano ba yung mga uri ng shirk, yung khuturatu shirk na tinatawag, yung kadilikaduhan ng shirk, kung ito ay mahalaga sa atin, ay mahalaga rin na malaman natin yung kabaligtaran nito, at ito yung tauhid. Okay? Dahil hindi makukumpleto yung pagkilala natin, yung pagkilala ng isang alipin sa shirk, o yung malaman niya yung shirk, maliban na malaman niya dito yung kabaligtaran nito, at ito yung tauhid. So yung shirk, okay, yung shirk, kailangan kapag gusto natin na makumpleto yung paniniwala natin o yung ating kaalaman patungkol sa shirk, kailangan malaman natin kung ano yung tauhid. Ganon din yung tauhid. Kung gusto natin na malaman natin kung ano talaga yung ibig sabihin ng tauhid, ay kailangan malaman din natin yung kabaligtaran niya, at ito yung shirk, yung pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. So bawat isa sa kanila ay kinukumpleto niya yung isa, para maunawaan talaga natin kung ano yung kahulugan ng tauhid, yung kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ganun din yung shirk, yung pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ayatul lati dhakaraha al-musannif fi at-tahdhir min asy-syirki wa hiya qawluhu ta'ala inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi 'ammatun fi asy-syirki kullihi fi asahhi qawlai ahli al-'ilm fala yaghfiru Allahu min asy-syirki syai'an la saghirihi wa la kabirihi li'anna al-fi'l al-mudari' yusbaku ma'a an masdaran muawwalan taqdiruhu syirkan fayaqa'u nakiratan fi siyakin nafi fayasiru al-kalamu muqaddaran biqaulina inna Allaha la yaghfiru syirkan bihi. Wa min mawaqi' al-'umum fi lisan al-'arab maji'u an-nakirati fi siyaq an-nafi fala yaghfiru Allahu shay'an min asy-syirk. So sabi ng yung paliwanag ni Sheikh Salih Al-Utsaimin sa sinabi sa binanggit na aya ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, na ito yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya pinapatawad ang magtatambal sa kanya o yung pagtatambal sa kanya. So ang kahulugan ng pagtatambal dito, mga kapatid, ay yung pangkalahatan na meaning ng shirk. Ano yung pangkalahatan na meaning ng shirk? Yung malaking shirk at saka maliit na shirk. So ito ang pinakamalapit na opinion o sinabi ng mga maalam, mga scholar natin sa Islam. Ito yung pinakamalapit na tama na opinion ng ating mga scholar, no? Nang kahulugan nito yung pangkalahatan na shirk, ito man ay maliit o kaya malaking shirk. So ano yung basihan dito? So dahil nga sa binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala yung fi'l mudari' na yushrak na mayroon itong an sa unahan ay yushrak. Okay? Na ito ay nangangahulugan na ang ibig sabihin nito syirkan. Okay? Nakira, ibig sabihin yung wala siyang alif lam. Okay? Ibig sabihin syirkan, kapag ito, sabi nila, waka'a fi siyakin nafi, kapag itong nakira na ito, walang alif lam, ay nailagay siya sa pagbabawal. No? Sa isang pagbabawal, ang kahulugan nito ay umum, pangkalahatan. Okay? Umum, ibig sabihin pangkalahatan. So, kaya nga dito, ito yung kanilang dalil, no? Ito yung pinagkuhanan nila ng dalil. Kasi nga, sa salita ng mga Arabo, okay? Sa salita ng mga Arabo, pangkalahatan, kapag
dumating yung isang nakira, yung walang alif lam sa kalagayan ng pagbabawal, ito ay nangangahulugan ng pangkalahatan. Okay? So, kaya nga sabi niya dito, fala yaghfirullahu shay'an minasyirk. Kaya nga dito hindi talaga papatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung kung anumang uri ng shirk. Ito man ay malaking shirk o kaya maliit na shirk. So hindi papatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subalit sabi niya, wamtina'u magfirati shirk al-asgar la yujibul khulud fi an-nar fayabqa fima yuzanu min 'amali al-'abdi wa yuj'alu fi sayyi'atihi wa yakunu jazaa'u al-'abdi bihasabi ma yarjuhu bihi mizanuhu. Sabi niya dito, pero sabi niya, yung pagsabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi pagpapatawad, okay, sa kung ano man yung shirk na ginawa niya, ito man ay malaking shirk o kaya ito man ay maliit na shirk. Okay? So sabi niya dito, wamtina'u magfirati shirk al-asgar, at yung hindi pagpapatawad, sabi niya, sa nakagawa ng maliit na shirk ay hindi ito nangangahulugan na siya ay mananatili sa impyerno. So, siya ay hindi ibig sabihin nun, kapag siya ay nakagawa ng maliit na shirk, siya ay mananatili na sa impyerno. Okay? Bagkus, kung ano man yung nagawa niyang maliit na shirk, okay, ay pagbabayaran niya ito sa impyerno. So paparusahan siya sa impyerno, pero hindi nangangahulugan doon na siya ay mananatili doon sa impyerno. Siya pa rin ay ilalabas mula sa impyerno at siya ay makakapasok pa rin ng paraiso. Kaya nga sabi niya dito, fayabqa fi ma yuzanu min a'malil 'abdi wa yuj'alu fi sayyi'ati. So mananatili, sabi niya, natitimbangin yung gawain ng isang alipin at yun ay ipapataw doon sa kanyang mga nagawa niyang mga kasamaan. Ibig sabihin, kung nakagawa siya ng shirk asgar, so yun ay ilalagay doon sa kanyang mga nagawang mga kasalanan. At paparusahan siya, yung alipin na ito, ayon sa mas mabigat na timbang ng kanyang mga nagawa. Okay? Ayon sa timbang ng kanyang mga nagawa. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ano man yung nagawa niyang kasalanan, kung ano man yung nagawa niyang maliit na pagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagbabayaran niya yun sa impyerno. Pagbabayaran niya yun sa impyerno at hindi siya mananatili doon sa impyerno, bagkus ilalabas siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil mayroon siyang aslul iman, mayroon siyang tinatawag na kabuuan pa rin ng pananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? So dahil doon ay makakapasok pa rin siya ng paraiso. Wa mimma yu'inu al-'abda 'ala ma'rifati ash-shirki liyahdharahu ma'rifata arba'i qawa'id dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabih tubayyinu halal musyrikin alladhina bu'itha fihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma kana yad'uuhum ilayhi. At sabi niya, yung isa sa mga nakakatulong sa isang alipin para malaman niya o makilala niya yung pagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala upang siya ay mailayo rito, ay namalaman niya, sabi niya, yung apat na pundasyon na ito na binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang aklat. Na ito ay nililinaw dito yung kalagayan ng mga nagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung saan dito ipinadala ang mahal nating propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan
sila tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa apat na ito na kawaid, na apat na alituntunin sa aqidah. Wa tattadihu biha hakikatu syirk. At magiging malinaw sa pamamagitan ng apat na alituntunin na ito yung kahulugan ng shirk. Wa yatamayyazu biha dinul muslimin an dinil musyrikin. At sa pamamagitan nito, madidifferentiate natin yung reliyon ng mga Muslim at ganoon din yung reliyon ng mga hindi mananampalataya o yung mga nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya al-qawa'id allati dhakaraha al-musannif fi hadhihi risala. At ito yung apat na kawaid o alituntunin na binanggit ng may akda ng aklat ng mensahe na ito, itong aklat na ito. Fagayatu hadhihi al-qawa'id hiya at-tafriqu bayna dinil muslimin wa dinil musyrikin. Wa maradduha ila amrayn. Ahaduhuma ma'rifat ad-din alladhi jaha bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal akharu ma'rifatu halil musyrikin alladhina bu'itha fihim. So yung layunin ng apat na pundasyon o alituntunin na ito na nabanggit ng may akda ng aklat ay para malaman natin yung pagkakaiba, sabi niya, ng reliyon ng mga Muslim at ganoon din yung reliyon ng mga hindi Muslim, yung mga musyrikin. At ito ay bumabalik sa dalawang bagay. Okay? Bumabalik siya sa dalawang bagay. Para makilala natin, sabi niya, yung reliyon na kung saan ito yung dinala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito yung Islam. Okay? At yung pangalawa naman, sabi niya, na makilala natin yung kalagayan ng mga musyrikin na kung saan ipinadala sa kanila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito yung dalawang bagay na kailangan nating maunawaan kung bakit, okay? Kung bakit binanggit ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab itong apat na kawaid na ito o apat na alituntunin na ito. Wastimdadu tilkal kawaid 'inda al-musannif min al-Qur'anil Karim wa ma fiha min adillati sunnah tabi'un lahu wa iqtasara ala raddiha ilayhi asalatan lil-ittifaqi ala qabulihi wal ihtijaj bihi 'inda jami'il firaqil islamiyah. So, yung pagkuha, sabi, ng o yung pagbabasihan o pagbibigay ng basihan, sabi niya, ng may akda ng aklat sa apat na alituntunin na ito na nabanggit niya sa kanyang aklat na ito, na kung saan binanggit niya dito ang mga dalil mula sa Quran. Okay? At wama fiha min adillati sunnah tabi'un lahu. At kung ano man yung mga nabanggit na dalil sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay alinsunod dito sa banal na Quran. Okay? At binanggit lamang, okay? Waqtasala ala raddiha ilayhi, at binanggit lamang ng may akda, sabi niya, yung mga basihan mula sa banal na Quran dahil sa origin o yung pinakapundasyon talaga ng basihan natin, yung banal na Quran na kung saan ito yung tinatanggap ng lahat. Di ba? Ito yung tinatanggap ng lahat. Nagkasundo. Ito yung pinagkasunduan na tinatanggap ng lahat, no? Wal ihtijaj bihi 'inda jami'il firaqil islamiyah. Kaya nga itong banal na Quran, mga kapatid, sabi niya dito, ito yung binanggit na mga basihan ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab dahil nga ito rin yung tinatanggap ng mga pangkalahatan, sabi niya, ng mga sekta sa Islam.
Okay? Mga sekta sa Islam. Ito yung ginagawa nilang basihan. Okay? Kaya nga ito yung mga binanggit niya na mga basihan mula sa banal na Quran at hindi na siya bumanggit, okay, ng mga basihan mula sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sila ay nagkakasundo, itong mga nag-aangkin na sila ay mga Muslim. Okay? Sa lahat ng sekta nito na tinatanggap nila yung banal na Quran bilang kanilang basihan. Okay? Wa min 'adati al-musannif fi ta'lifihi kafatan al-istiktharu min iradi adillati al-Quran lil-ijma'i ala thubutihi fala yatatarraqu ilayhi ihtimalu ar-radd min jihati talaqqihi bi khilaf al-ahadith faminha al-maqbul wa minha al-mardud. Okay? So sabi ni Sheikh Saleh Al-Utsaimin, sa nakasanayan, sabi niya, ni Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, sa kanyang mga aklat na nililimbag, sabi niya, pangkalahatan na siya ay pinaparami niya yung pagkuha ng mga basihan mula sa banal na Quran. Okay? Dahil nga, ito yung pinagkasunduhan na ito yung matibay na basihan. Okay? Pinakamatibay na basihan. Okay? Na kung saan hindi natin maiisip, okay, na mayroong mga ibang mga tao na tatanggihan nila ito. Okay? Mayroong mga ibang tao na tatanggihan nila ito. So, ibig sabihin, pangkalahatan, ito yung tinatanggap ng lahat at hindi ito nire-reject. Di ba? So, bikhilafil ahadith. Kaiba, sabi niya, sa mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil nga sa mga ahadith, mayroong mga makbul na tinatanggap, mayroon ding mga mardud, mayroon ding mga hindi tinatanggap. Kapag ito ay, halimbawa, daif na hadith o munkar na hadith, ay hindi natin ito tinatanggap. At dahil doon, si Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, kanyang pinaparami yung pagbanggit niya o pagbibigay niya ng mga basihan mula sa banal na Quran. Dahil nga ito, sa pagkakaalam natin, ito yung tinatanggap ng pangkalahatan. Okay? At hindi natin maiisip na mayroon dito na tatanggi. Di ba? Dahil nga ito yung pinagkasunduan ng lahat na ito ay kanilang pinagkukuhanan ng matibay na basihan. At ito yung banal na Quran. No? Wal muradu bihi al-qa'ida fi hadha al-mawdi' a'ammu min itlaq al-fuqaha fahiya alsaqu bima'naha al-lugawi. Okay? At yung ibig kahulugan, sabi niya, ng ka'ida dito na nabanggit ng ating Sheikh, sabi niya, ay mas malawak yung kanyang saklaw kaysa sa kaida na binabanggit ng mga fuqaha. Okay? Ng mga fuqaha natin. Okay? Ibig sabihin, mas malawak yung saklaw niya kaysa sa pagbibigay kahulugan ng mga fuqaha. Okay? Kaya nga sabi niya dito, kaya nga mas malapit dito yung kahulugan ng lugaw. Mas malapit yung kahulugan dito na kinukuha dito yung meaning ng kaida sa lingwahe ng Arabic. Kaya nga sabi niya dito, pama'naha lugatan, yung meaning niya ng kaida sa lingwahe ng Arabic ay al-asas. Ito yung pundasyon. Okay? Ito yung pundasyon. فهذه القواعد كل واحدة منها تعد أساسا من أسس الدين. Okay? So, bawat isa dito sa mga pundasyon na ito na nabanggit dito sa aklat na ito ay kabilang siya sa mga pundasyon ng ating reliyon. At pinaka-origin ng ating reliyon, wa wi'ahu al-jami' qawaidus syariah. At ito yung pinaka kahulugan nito na pangkalahatan, okay? Na ang kahulugan nito qawaidus syariah. At ito yung tinatawag, sabi niya,
na mga alituntunin ng batas ng Islam. Watajuzu aidan iradatul ma'na al-istalahi. So maliban doon, sabi niya na ito yung kahulugan niya, okay? Nang ibig sabihin niya, asas, ibig sabihin pundasyon, alituntunin, ay pwede rin, sabi niya, na ang kahulugan niya dito yung ma'na al-istilahi, okay? Ng kaida. Yung ma'na o yung meaning ng kaida sa batas ng Islam, na ito yung kahulugan o ito yung ibig sabihin nito, yung kawaidut tauhid. Okay? Yung kawaid, yung alituntunin ng kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? So ibig sabihin, kapag luga, ang kahulugan niya, ito yung pundasyon ng batas ng Islam. Okay? Pangkalahatan yun. Pero kapag sinabi natin istilahi, meaning niya sa batas ng Islam, ay ito ay nangangahulugan ng mga alituntunin ng tauhid. So particular siya sa tauhid. Okay? Mga alituntunin, mga pundasyon ng tauhid. وهو الأمر الكلي المنطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه ومتعلقها هنا التوحيد. So dito sabi niya na kung saan itong mga pundasyon na ito, okay, ay ito yung kabuuan, sabi niya, na kung saan dito bumabalik yung mga furu', yung mga juz'iyat na napakarami. Dito bumabalik yung mga maraming mga usapin sa ating pananampalataya, okay? Yung mga batas nito ay bumabalik dito sa pangkalahatan na ito. O kaya bumabalik dito sa mga alituntunin o mga pundasyon na ito na nabanggit. Okay? So ito, sabi niya, ay pundasyon, mga alituntunin na bumabalik dito yung mga maraming mga usapin na kung saan maunawan natin dito yung mga batas nito. Okay? At ang syempre, sabi niya, yung tinutukoy natin dito ay walang iba kundi yung tauhid, yung kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dito, alhamdulillah mga kapatid, medyo mahaba, no, yung ating pagtalakay dito para inshallah mas maunawaan natin, no, yung aklat na ang may akda na si Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, okay, patungkol dito sa relasyon ng ibada, yung pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ganun din yung tauhid, yung kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ganun din, nalaman natin dito yung shirk, yung mga uri ng shirk, yung kadelikaduhan ng shirk, di ba? At ganun din, nalaman natin dito mga kapatid, yung kahalagahan ng pagbabanggit ng mga banal na Quran bilang basihan natin na matibay sa akidah. Okay? Na kung saan ito yung tinatanggap ng pangkalahatan at ng karamihan. No? So hanggang dito na lamang mga kapatid. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.